Ang lalaking ito ay tunay na henyo. Pinili niya ang isang lupain malapit sa ilog para magtayo ng masisilungan. Dahil sa kanyang kaalaman sa civil engineering, alam na alam niya kung paano bumuo ng isang tahanan. Sinimulan niya sa paggamit ng mga sanga at luwad upang mabuo ang pangunahing istruktura. Nangalap siya ng nababanat na mga sanga ng willow, itinali ang mga ito at pinagkrus sa gitnang bahagi upang makabuo ng arkong balangkas kahit manipis ang tingnan ng frame. Sapat ang tibay nito upang makapasan ng bigat sa loob lamang ng isang oras. Natapos niya agad ang kabuuang balangkas. Ang mga makikinis na batong galing sa ilog ang naging perpektong materyales sa pagtatayo. Mabilis siyang nag-ipon ng maraming bato at naghukay ng hukay upang pantayin ang lupa. Pinino niya ang lupa. Hinaluan ng apog at dinagdagan ng tubig mula sa bukal upang makagawa ng elastikong luwad. Maingat niyang inilatag ang mga bato sa lupa. Pinagkakasya ang mga ito kahit hindi magkakapareho ang hugis. Gamit ang mas maraming kahoy at willow, nagtayo siya ng matitibay na pader sa paligid ng balangkas. Nag-iwan siya ng espasyo para sa pinto at isang bilog na bintana. Ginawa niya ang isang patag at solidong pinto mula sa mga tabla ng kahoy na may malinis at eksaktong pagkakagawa. Ang bilog na bintana ay nagbigay ng natural na liwanag sa loob. Nang magsimulang lumamig ang panahon, nagtayo siya ng fireplace mula sa mga batong ilog. Mataas niyang isininalansan ang mga bato at itinaas ang chimenea lampas sa bubong para sa kaligtasan. Sa gabi may kamerang nakakuha ng mga mailap na hayop na gumagala sa paligid kahit may nag-aapoy na apoy. Dahil sa malupit na kapaligiran, nakaramdam siya ng kaba at inamin niyang minsan ay pinagsisihan niyang hindi na lang umupa ng bahay. Gayonpaman, pinakintab niya ang fireplace gamit ang brush hanggang maging makinis ang ibabaw. Pinatuyo niya ang mga sanga sa loob at tinakpan ang bubong ng itim na waterproof na tela upang harangan ang ulan. Nagdagdag siya ng mga patong ng damo sa ibabaw para sa insulasyon at ganda. Sinilyuhan niya ang mga siwang sa pader gamit ang luwad upang hindi pasukan ng malamig na hangin at manatiling komportable ang loob. Gumawa siya ng sariling kama at maliit na mesa para kainan. Gumawa rin siya ng matibay na pinto mula sa pinong tabla na may hawakan at gumamit ng malinaw na plastic para sa mga bintana. Kontento sa kanyang nagawa, nagtanim siya ng mga berdeng baging sa may entrada. Pagkatapos ng mahabang araw, nagdagdag siya ng panggatong sa fireplace, inayos ang kanyang higaan at naghanda ng hapunan. Nagluto siya ng mga patatas na inihurno sa bato kasama ang pork belly at napuno ng masarap na amoy ang silungan. Siya ay nakatulog ng payapa sa init ng apoy. Ang lalaking ito ay talagang henyo para manatiling ligtas sa kagubatan. Nagtayo siya ng isang nakatagong underground shelter gamit ang mga kahoy at mga uod, at sa loob nito nakakagulat na maluwang. Kompleto ito ng maliit na heating setup para manatiling mainit kahit na may mga wild animals na gumagala malapit. Nananatili siyang secure sa loob. Matapos manood ng survival content, hindi na napigilan ni Doreen ang pagnanais na magtayo ng sarili niyang shelter. Kinabukasan, mabilis siyang nagpunta sa labas para subukan ang kanyang survival skills. Una, minarkahan niya ang lugar kung saan siya magtatayo ng isang lihim na base para sa kaligtasan. Pinili niyang gumawa ng shelter na malaki-laki para sa isang tao. Buti na lang at malambot ang lupa kaya hindi siya nahirapan masyado. Nang magkaaberya sa mga ugat ng puno, nilinis niya ito at inayos ang hukay para maging maayos na parisukat, bilog at tiwala sa sarili. Parang isang mahusay na manggagawa sa trabaho. Dahil mahirap akyatin at babaan, gumawa siya ng maliit na hagdang-hagdang kahoy mula sa matitibay na mga stick. Habang lumalalim ang hukay, mas naging organisado ang ilalim. Hinati niya ang espasyo gamit ang mga stick para makagawa ng isang kama na parang isang single bed sa wild. Nang subukan niyang humiga, nahanap niya itong komportable. Pagkatapos ginamit niya ang isang portable stove para magpakulo ng tubig. Mula sa spring para magkaroon ng enerhiya. Pagkatapos ng 15 minuto, kumuha siya ng isang sheet ng metal at ginamit ito para gawing arko at bumuo ng maliit na fireplace. Madali lang itong na-install at nakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng carbon monoxide. Nagdagdag siya ng chimney sa taas at kinabit ito gamit ang pala. Pagkatapos ay inincorporate niya ito sa paligid. Sunod, tinunaw niya ang wax at nag-ukit ng isang parisukat sa bawat dingding ng shelter dahil plano niyang tumira dito ng matagal, kaya bawat detalye ay mahalaga. Ginamit niya ang matitibay na sticks at pinagtali-tali ang mga ito gamit ang reumato para palakasin ang loob ng shelter. Pagkatapos, nagputol siya ng mas maraming sticks at inukit.
Ito para mag-iwan ng espasyo para sa entrance. Ginamit niya ang mga damo mula sa paligid para punan ang mga gaps. Nang matapos na, pagkatapos ng buong araw ng paggawa, dumating na ang oras ng gantimpala. Nilapitan niya ang fireplace at sinindihan ang tuyo at matigas na kahoy at dahan-dahang umakyat ang usok mula sa chimney. Sa wakas, nag-grill siya ng mga lamb skewers at tinikman ng simpleng pagkain sa labas. Ito ang araw ng kanyang survival. Mahirap pero rewarding, patunay sa kanyang kakayahan sa kalikasan.